It's not at all that bad, my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And when you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, then you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Narito po tayo ngayon para makilamay po sa ating kaibigan. Ako po si Mary Jade Reyes Domingo. Tiga rito po ako sa harap ng Central. Ako po ay kumari o kaibigan ni Olive. At kasi siya po ay nag-overseas kanina sa akin, tinawagan kanina mga bandang 3 o'clock. Dahil kinuwento nga niya po itong pangyayari sa kanyang best friend. At nais po niya ay sa pakikiramay po nating lahat. Ngayon kaya inibigyan po ng anak, kapadala po ito sa ating kaibigang si Olive. Nais po na may panalangin ating ang pamilya at mabigyan po ng katarungan ng biglaang pagkamatay ng ating kaibigang si Pepa o si Philip Dalipa. Nais po sana iniinulubong na sana yung atensyon. Tayo po ay magsasama sana sandali para may panalangin ng pamilya, magbigay ng konting kaaliwan para sa pamilya nila, at alalahanin po kung gano'n natin napalapit sa ating puso ang inatong kaibigan si Pepay. Sisimulan po natin muna sa isang panalangin. Mabuto po tayo lahat. Aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, kami po lang, una sa lahat ay gusto po ulit magpapasalamat sa iyo sa isang araw na ito ng hamo. May kinamputan po na kami po inaririto
pakikiramay sa pamilyang Miranda. Dahil kayo lang po nakakaalam ng sitwasyon na ito, sa aming pagdadalog sa iyo, pangalangin, justice, para dito kay Pagdadalog Miranda. Ay, alam po ngayon ay patarungan ay kumaba sa pamilyang ito, o Panginoon Diyos, kayo na makapangyarihan sa lahat. At dahil ang parangalan lamang ay, Panginoon kayo, Panginoon nakapag-ministeryo ang bawat isa, ang may boss namin ang bukas na pakikiramay sa pamilya ng nawala at mag-isa mga kaibigan sa bigla ang kanyang pagkamatay. Ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Ama, sa ngalan ng Allah ng anak at ng Jesus. Amen. Okay. Sasagot po ito. Sasalita po sa atin isang kaibigan na malapit po kay Felipa. Ngayon ko po na nagbigay po siya ng kaunting para makilala po niya lalo po yung magana po naging kabuting kaibigan po si Felipa. Si Felipa ay isang simpleng kabataan nung dumating sa buhay ko. Isang kabataan na walang malay, walang alam, kundi isang simpleng pangarap. Dumating sa akin yan, hindi siya marunong nilingaw bumiti. Hanggang sa nasisimulan ko, sabi ko sa kanya sa palengke, nung arawan sa palengke kay partner ko, sabi ko sa kanya, huwag habang panahon na ikaw ay mag-ingalangan. Masakit dahil napakabata mo. Siguro bigay sa Panginoon Diyos. Hanggang naalis siya doon, nakilala, hanggang sa pumunta na sa akin tumira. Nung siya ay napunta ng imbag, sabi ko, bumalik ka na sa akin. Pag sinabi ko sa kanya, Pepay, tumigil ka na, hindi na po yan magsasalita. Parang wala pong nangyari. Yan po si Felipa. At dumating nga po itong mga panahon na ito na nakikijim na siya. Kaya nagsimula sila sa isang pagkakakitaan. Ngunit sa kasamaang palad, ay nabawi na naman siya ng buhay na wala sa panahon. Kaya payapay kung saan ka man naroon, kapatid, sumalangit po ang iyong kaluluwa. Sana hiling ko sa ating pong magpal. Sana'y magkaroon ng katarungan ang iyong kumatay. Magandang gabi po sa nila. Makakarinig po tayo ng isang maising testimonya kung nakita po natin na napakaiksi ng buhay ng tao. Kahit po gaano natin minamahal ang isang tao, iniingatan. Pero kung hindi po natin alam kung ano yung itinakda ng Panginoon. Hinihiling ko po na ito ba yung aking kabiyak, mga batang NFP, tiga rito, mga tambay din po dito noon. Si Joey Domingo, nagsasalita po siya ng kaunti. Ako po yung nakikiramay sa mga kamag-anakan po ng ating kaibigan si Felipa. Meron po isang magandang salita na nabasa ko po sa Biblia, sabi po ron, sa 1 Corinthians 10:30. Sabi po ron, wala pang pagsubok na dumating sa bawat isa po sa atin na hindi dinanas ng ibang tao. At ang sabi po ng kasunod po ron, sabi po ron sa verse po na yun, ay pagdating ng pagsubok, bibigyan daw po tayo ng Diyos ng lakas para mapagtagumpayan yung pagsubok po na yun. Kaya po, huwag po tayo magagalit sa Diyos kapag meron po mga ganitong pangyayari. Bagkus tayo po patuloy pong lumapit sa Kanya at humingi po tayo ng lakas para mapagtagumpayan po yung mga ganitong pagsubok. Narinig ko po kanina yung mga testimony nitong si Felipa. Sa buhay po niya, marami po ako nakita doon na mga magandang bagay, mga napulot. At sa gabi rin po na to, nais ko rin pong magbigay po sa inyo ng mga ilang bagay na nangyari sa buhay ko na nagpapatunay po doon sa verse na sinabi ko kanina na yung pong Panginoon po natin ay sadya pong magbibigay po siya ng lakas sa panahon po lang tayo ay may mga pagsubok. Alam po ninyo, nung araw, gaya nga po na sabi ng aking misis kanina, ako po ay madalas din po sa lugar na to dahil po ang bahay po namin nandito lang po sa may Sining Ever, yung pong Sining Bago, no, kung naalala niyo po yun. Ewan ko pong ibang kabataan dito, baka hindi na nila alam yung Sining Ever po na yun.
sining bago, yung po yung tawag po nila. Ayan po. Alam po niyo, yung kabataan ko po ay marami rin po akong dinanas po nun, lalo na po nung ako po ay nalulun sa drugs. Nag-drugs po ako nun, nagmamariwana po, yung mga usong mga gamot nun, yung mga cough syrup, gano'n. Naranasan po yun at doon po nasira yung pong buhay ko. At sa mga pangyayari po niya, madaming mga pagsubok na dinanas ako. Maging magulang ko, dumanas din sila ng pagsubok dahil naging gano'n ang kanilang anak. At ang naalala ko pa nga po noon, marami pong pero kung ikukwento po sa inyo lahat, masyado po mahaba, iiksiyan ko na lang po. Bibigyan ko na lang po kayo ng alam po nyo yung letter J, medyo naging makahulugan po sa akin yung letra po na yun. Kasi po, una pong naging kahalagahan po niyan, yung po kasing nanay at tatay ko, ang pangalan po nila ay Juanito at Juanita. Yun po yung unang letter J. Alam po niya yung magulang ko po na yun. Dahil sa nangyari sa buhay ko, nasira yung buhay ko sa pamagitan ng pag-inom ng alak, ng pagdudroga, ganyan. So sila po, lagi po silang nagagalit sa akin. Lagi lang ako pinapangaralan, pinagsasabihan, pero hindi po nabago yung buhay ko sa pangyayari po na yun. At ang sumunod po na letter J na nangyari po sa buhay ko, yun po yung na-aksidente po ako sa jeep. Letter J, jeep. Yan. Para hindi po kayo naliligaw. Yan. Masusundan po natin. So, nangyari po sa akin doon, na-aksidente po ako sa jeep, tumaob yung jeep, nadaganan ako ng jeep. Pero, hindi po ako noon namatay. So, sa kabila po nung nagkaroon ako ng another chance na nagkaroon ako ng panibagong buhay, hindi pa rin po nabago yung buhay ko noon. Naging sakit pa rin po ako ng ulo ng magulang ko noon. At ang sumunod nga po na letter J noon, yun po yung jail. Nasubukan ko pong makulong sa San Jose City Jail. May kasama po kasi yung barkada po noon. At nagmamariwana po kami, nahuli po kami ng pulis at nakulong po kami sa San Jose City Jail. At sa kabila po nang ako'y nakakulong sa City Jail, hindi rin po nabago yung buhay ko. Ganon pa rin po yung takbo ng buhay ko. At yung pong sumunod na letter J po doon, ay yun naman po yung aking misis, si Jade. Ayan. Alam po niya, nung naging misis ko siya, totally hindi pa rin po nabago yung buhay ko noon. Medyo nabawasan yung pagbabarkada ko noon. Pero ang nangyayari naman po sa akin, kahit wala akong kabarkada, umiinom po ako mag-isa. Umiinom po ako ng alak na mag-isa. Tapos hindi niya alam, nagda-drugs din ako, patago, ganun. So sa dami po ng nangyayari ng mga pangyayari sa buhay ko, hindi pa rin po nabago yung buhay ko. At yun nga po yung panghuling letter J na na-encounter ko po. Yun po ay walang iba kundi si Jesus Christ. Nung pong na-encounter ko po si Jesus Christ, doon na po nagsimulang magbago po yung aking buhay. At alam po ninyo, gaya nga po na sabi ko sa inyo kanina, ang ating pong Diyos ay magbibigay po siya ng lakas para mapagtagumpayan yung mga pagsubok po natin. Dahil po yung buhay ko po, duman ako sa maraming pagsubok, nasira yung buhay ko, pagkatao ko, pero sa tulong po ng Panginoong Diyos, binigyan po niya ako ng lakas, binigyan niya po ako ng pagkakataong magbagong buhay, at kaya ako po nandito po sa harapan po na ninyo ngayon. Isa po akong testimony, living testimony na mayroon pa pong pag-asa po ang bawat isa. Kaya kung sa pamilya po ninyo, meron po kayo doon mga sakit ng ulo o mga, halimbawa, baka si nanay nyo o si tatay nyo, meron kayong hindi gusto nilang problema, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Sa pamagitan po ng panalangin ay pwede pong baguhin ng Diyos ang inyo pong mga mahal sa buhay na dumadanas din po ng mga ganong sitwasyon. At sa gabi po na to, nais ko pong pasalamatan ng Panginoon sa kanya pong kabutihan sa akin. At alam ko po, kung naging mabuti po ang Diyos sa akin, sa inyo rin po magiging mabuti rin po sa inyo dahil mahal po tayo ng Diyos. At yung pong pagbabago po ng buhay,
nangyari po yun nung sinimulan ko po magbasa po ng Bible. Yung aking pong kapatid, yung aking pong kuya, binible study niya po kaming mag-asawa. At doon po unti-unti ko nakilala po yung Panginoon. At doon na po ako nagkaroon ng lakas na mapagtagumpayan po yung mga pagsubok na dumarating po sa aking buhay. At yung pong pagbabago sa aking buhay, hindi po religion ang nabago po sa akin. Ang nabago po sa akin yung aking pong relasyon sa Panginoon. Ibig ko lang pong linawin po sa inyo na ang nagbago po sa akin ay yung pong aking relasyon sa Panginoon. So yun lang po ang aking ibabahagi po sa gabi po na to. Maraming salamat po sa inyo. At tandaan po natin, mahal po tayo ng Panginoon. Sa panahon po na ito na may pagsubok po tayo, bibigyan niya po tayo ng lakas para po mapagtagumpayan po yan. Maraming salamat po. May maikli po akong mensahe sa pamamagitan ng awit. At nawa itong awit na ito may magsilbing hamon para sa ating lahat. Dahil alam natin, ang buhay po natin dito sa lupa ay hiram lang. Hindi natin pwedeng sabihin na buhay ko ito, walang pwedeng makialam dito. Dahil hiram lang po ito at merong isang mas malaking kapangyarihan na nagsasabing may case siya sa buhay natin. Handa ka na bang humarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala nang pag-asa. Ngayon ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Ngayon ang pagkakataon. Isuko ang lahat mo sa Kanya, ang puso mo at kaluluwa. Handa ka na ba? Ang bukas pag wala ng pag-asa. Ngayon ang pagkakataon. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Alam natin ang patutunguhan sa buhay na daratnan. Ngayon ng pagkakataon, isuko ang lahat mo sa Kanya,